I had a dream that felt so real that you could swear it was actually happening. It was only a dream. Everything's gonna be fine. Maraming makasiyentipikong teorya at pag-aaral ang nagpapaliwanag kung bakit nananaginip ang tao. Ngunit hindi natin lubusang nauunawaan ang natatagong kahulugan ng ating mga panaginip. Ang ating mga panaginip ay maaaring misteryoso. Gayunpaman, mayroon itong dalang malalim at mahalagang mensahe na naghihintay ng ating pag-unawa. Tara, samahan niyo kaming tuklasin ang 10 mga panaginip at ang mga ibig sabihin nito. Number 1. Tubig. Ang tubig sa panaginip ay kumakatawan sa ating emosyon at damdamin. Ang malinis na tubig sa panaginip ay nangangahulugan na maayos mong makokontrol ang iyong emosyon at damdamin. Ang maruming tubig naman ay nangangahulugang hindi mo maayos na nakokontrol ang iyong sarili at damdamin. Number 2. Dagat. Ang pananaginip na isang karagatan o dagat ay refleksyon ng ating kasalukuyang emosyon. Nakadepende ito kung kalmado o malakas ang pag-alon. Nagpapakita ito ng estado ng iyong damdamin. Nagpapahiwatig din ito ng iyong obserbasyon sa isang sitwasyon o nararamdaman mo sa kasalukuyan. Kung mapayapa ang alon, ibig sabihin nito ay nakakaramdam ka ngayon ng kapayapaan. Kung medyo maalon naman, ibig sabihin nito ay may nararamdaman kang stress sa kasalukuyan. Maaari din itong isang representasyon na may nangangailangan ng iyong pangangalaga. Number 3. Ulan. Panaginip tungkol sa ulan. Ang pananaginip tungkol sa ulan ay isang simbolo ng pagbabago at spiritual cleansing. Ang ulan ay simbolo ng banal sa pagpapala at revelation. Ayon kay Baba Vanga, ang ulan na may kasamang kulog at kidlat sa panaginip ay isang paghahayag ng kalooban ng Diyos. Kung ang isang tao ay natatakot sa mga bagyo, ito ay nangangahulugan na siya ay may ginawang kasalanan sa buhay at kailangan itong itama. Ang ulan naman na may katamtamang lakas ay simbolo ng kasiyahan at paparating na tagumpay. Ang ulan naman na may malakas at madilim na ulap ay simbolo ng pagkakabagabag dahil sa iyong problema. Ngunit kung wala namang pinsala o pagkawasak dulot ng malakas na ulan sa iyong panaginip, ito ay simbolo ng paglago, awa at pagpapala. Ang ulan naman na may pagbaha at maruming tubig ay nagpapakita na ikaw ay nagtatapisaw sa iyong mga negatibong emosyon. Maaaring paalala rin ito sa iyo upang maglaan ng oras para sa sarili upang malinawan ang pag-iisip at matagpuan ang internal peace. Kapag nananaginip ka ng ulan, ikaw ay nagre-release ng tensyon at stress dahil ang ulan ay simbolo rin ng ating emosyon. Maaari din namang paalala ito sa iyo na baka ikaw ay nagbibigay ng pagkakabagabag sa iba dahil sa iyong pagiging demanding, katarayan at pagiging matigas ang ulo. Para naman sa mga babae, ang pananaginip ng ulan ay pagre-release ng sexual desires. Sa mga lalaki naman, maaaring simbolo ito ng pag-unawa ng kanyang sarili at lalo na sa damdamin ng kanyang partner. Ang ulan ay isang positibong simbolo ng panaginip. Nagpapahiwatig lamang ito na natagpuan mo na ang solusyon sa iyong mga problema. Number 4. Bundok. Sinisimbolo ng bundok ang pagsubok. Kapag sa iyong panaginip ay matagumpay mong narating ang tuktok ng bundok, nangangahulugan lamang ito na mapagtatagumpayan mo ang mga pagsubok na iyong hinaharap sa kasalukuyan. Number 5. Gripo. Ang gripo sa panaginip ay kumakatawan sa kakayahang makontrol ang damdamin at mapili kung alin lamang ang emosyong nais na ipakita sa mga tao. Number 6. Nakahubad. Kung sa iyong panaginip ay ikaw ay nakahubad at walang saplot, nangangahulugan lamang ito na may mga bagay kang tinatago at ayaw mo itong malaman ng iba at nais mong maging secure. Sinasabi din ng panaginip na ito na dapat maging totoo ka sa iyong sarili at dapat maging totoo ka na sa mga taong nakapaligid sa iyo. Number 7. Kabaong. Kapag nanaginip ka ng kabaong walang laman, may mga isyu ka sa buhay na mahirap i-resolve o ayusin muli. Kapag namang nanaginip ka ng isang kabaong may lamang tao, makakaranas ka ng matinding problemang susubok sa tatag ng iyong emosyon. O kaya naman pakiramdam mo wala ka ng kalayaang gawin ang nais mo at may pumipigil sa iyo na mailabas mong iyong saloobin. It's possible that some aspect of your life is coming to an end. Number 8.
Ibon. Para sa mga nakakaangat sa buhay, ito ay nagpapahiwatig na isang malungkot at kabaliktarang mga pangyayari sa kanilang buhay. Para naman sa mga hindi pinalad sa buhay, ito ay nangangahulugan ng magandang pagbabago sa kanilang buhay, lalong-lalo na kapag naririnig nilang kumakanta ang mga ibong ito. Number 9. Kandila. Kapag gumagawa ka ng kandila sa iyong panaginip, magiging makabuluhan ka sa buhay ng ibang tao. Kasiyahan naman at salo-salo naman ang batid ng pagbili ng kandila, samantalang ang kandilang sinisindihan ay nangangahulugan ng bagong pag-asa at kasiyahan. Kasawian naman at kawalan ng mahal sa buhay ang dala ng nahipang ilaw ng kandila. Number 10. Bagyo. Ang bagyo sa panaginip ay isang babala ng malaking suliranin at mga hindi inaasahang balakid. Ito ay isa ring tanda ng pagsubok, pagkakasakit, hinanakit at galit. Number 1. Tubig. Ang tubig sa panaginip ay kumakatawan sa ating emosyon at damdamin. Ang malinis na tubig sa panaginip ay nangangahulugan na maayos mong makokontrol ang iyong emosyon at damdamin. Ang maruming tubig naman ay nangangahulugang hindi mo maayos na nakokontrol ang iyong sarili at damdamin. Number 2. Dagat. Ang pananaginip na isang karagatan o dagat ay refleksyon ng ating kasalukuyang emosyon. Nakadepende ito kung kalmado o malakas ang pag-alon. Nagpapakita ito ng estado ng iyong damdamin. Nagpapahiwatig din ito ng iyong obserbasyon sa isang sitwasyon o nararamdaman mo sa kasalukuyan. Kung mapayapa ang alon, ibig sabihin ito ay nakakaramdam ka ngayon ng kapayapaan. Kung medyo maalon naman, ibig sabihin nito ay may nararamdaman kang stress sa kasalukuyan. Maaari din itong isang representasyon na may nangangailangan ng iyong pangangalaga. Number 3. Ulan. Panaginip tungkol sa ulan. Ang pananaginip tungkol sa ulan ay isang simbolo ng pagbabago at spiritual cleansing. Ang ulan ay simbolo ng banal sa pagpapala at revelation. Ayon kay Baba Vanga, ang ulan na may kasamang kulog at kidlat sa panaginip ay isang paghahayag ng kalooban ng Diyos. Kung ang isang tao ay natatakot sa mga bagyo, ito ay nangangahulugan na siya ay may ginawang kasalanan sa buhay at kailangan itong itama. Ang ulan naman na may katamtamang lakas ay simbolo ng kasiyahan at paparating na tagumpay. Ang ulan naman na may malakas at madilim na ulap ay simbolo ng pagkakabagabag dahil sa iyong problema. Ngunit kung wala namang pinsala o pagkawasak dulot ng malakas na ulan sa iyong panaginip, ito ay simbolo ng paglago, awa at pagpapala. Ang ulan naman na may pagbaha at maruming tubig ay nagpapakita na ikaw ay nagtatapisaw sa iyong mga negatibong emosyon. Maaaring paalala rin ito sa iyo upang maglaan ng oras para sa sarili upang malinawan ang pag-iisip at matagpuan ang internal peace. Kapag nananaginip ka ng ulan, ikaw ay nagre-release ng tensyon at stress dahil ang ulan ay simbolo rin ng ating emosyon. Maaari din namang paalala ito sa iyo na baka ikaw ay nagbibigay ng pagkakabagabag sa iba dahil sa iyong pagiging demanding, katarayan at pagiging matigas ang ulo. Para naman sa mga babae, ang pananaginip ng ulan ay pagre-release ng sexual desires. Sa mga lalaki naman, maaaring simbolo ito ng pag-unawa ng kanyang sarili at lalo na sa damdamin ng kanyang partner. Ang ulan ay isang positibong simbolo ng panaginip. Nagpapahiwatig lamang ito na natagpuan mo na ang solusyon sa iyong mga problema. Number 4. Bundok. Sinisimbolo ng bundok ang pagsubok. Kapag sa iyong panaginip ay matagumpay mong narating ang tuktok ng bundok, nangangahulugan lamang ito na mapagtatagumpayan mo ang mga pagsubok na iyong hinaharap sa kasalukuyan. Number 5. Gripo. Ang gripo sa panaginip ay kumakatawan sa kakayahang makontrol ang damdamin at mapili kung alin lamang ang emosyong nais na ipakita sa mga tao. Number 6. Nakahubad. Kung sa iyong panaginip ay ikaw ay nakahubad at walang saplot, nangangahulugan lamang ito na may mga bagay kang tinatago at ayaw mo itong malaman ng iba at nais mong maging secure. Sinasabi din ng panaginip na ito na dapat maging totoo ka sa iyong sarili at dapat maging totoo ka na sa mga taong nakapaligid sa iyo. Number 7. Kabaong.
Kapag nanaginip ka ng kabaong walang laman, may mga isyu ka sa buhay na mahirap i-resolve o ayusin muli. Kapag namang nanaginip ka ng isang kabaong may lamang tao, makakaranas ka ng matinding problemang susubok sa tatag ng iyong emosyon. O kaya naman pakiramdam mo wala ka ng kalayaang gawin ang nais mo at may pumipigil sa iyo na mailabas mo ang iyong saloobin. It's possible that some aspect of your life is coming to an end. Number 8. Ibon. Para sa mga nakakaangat sa buhay, ito ay nagpapahiwatig na isang malungkot at kabaliktarang mga pangyayari sa kanilang buhay. Para naman sa mga hindi pinalad sa buhay, ito ay nangangahulugan ng magandang pagbabago sa kanilang buhay, lalong-lalo na kapag naririnig nilang kumakanta ang mga ibong ito. Number 9. Kandila. Kapag gumagawa ka ng kandila sa iyong panaginip, magiging makabuluhan ka sa buhay ng ibang tao. Kasiyahan naman at salo-salo naman ang batid ng pagbili ng kandila, samantalang ang kandilang sinisindihan ay nangangahulugan ng bagong pag-asa at kasiyahan. Kasawian naman at kawalan ng mahal sa buhay ang dala ng nahipang ilaw ng kandila. Number 10. Aso. Ang aso ay sumisimbolo sa pagiging matalik na kaibigan ng tao. Kung sa iyong panaginip ay galit ang aso at kumakahol sa iyo, ibig sabihin nito ay mayroon kang isang kaibigan o mga kaibigan na maglalabas ng sama ng loob sa iyo. Kailangan mo lamang maging kalmado kung ayaw mong masira ang pagiging magkaibigan nyo. Kung sa iyong panaginip naman ay may kinakahulang ibang tao ang aso, nangangahulugan lamang ito na pakinggan mong babala ng iyong kaibigan. Kung sa iyong panaginip naman ay nag-aaway ang dalawang aso, ibig sabihin nito ay may dalawa kang matalik na kaibigan na mag-aaway. Number 9. Ataol. Sa tunay na buhay ay parang nakakatakot ang ataol, pero sa panaginip ay magandang senyales ito. Sa iyong panaginip ay ikaw ay nakahiga sa isang ataol. Nangangahulugan itong hahaba pang iyong buhay kahit may karamdaman ka o wala. Kung wala ka naman sa loob ng ataol at ito ay nakikita mo lamang, ibig sabihin nito ay nasa magandang kalusugan ka. Kung may ibang tao sa ataol, ibig sabihin nito ay nasa magandang kalusugan ang lahat ng nasa loob ng inyong tahanan. Number 8. Ahas. Kung sa iyong panaginip ay nakakita ka ng ahas, depende sa galaw ng ahas kung paano mo siya nakita. Kapag ikaw mismo ang kinagat ng ahas sa iyong panaginip, ibig sabihin nito ay may mangyayaring panloloko o kataksilan, maaaring may kinalaman sa pera o gamit, maaaring may kinalaman din sa karelasyon o minamahal. At kung sa pagising mo ay natatandaan mo pa kung anong uri ng ahas ang kumagat sa iyo, nangangahulugan lamang ito ang malalaman mo kung sino ang magtataksil sa iyo. Number 7. Agila. Kung sa iyong panaginip ay nakasakay ka sa isang agila, ibig sabihin nito ay magtatagumpay ka sa iyong sadya sa malayong lugar. Kung sa iyong panaginip ay dala-dala ka ng agila, ito ay isang indikasyon na dapat mag-ingat ka sa isang maimpluwensyang kaaway. Number 6. Album. Kung sa iyong panaginip ay nakatingin ka dito, ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng bagong tagahanga. Kung sa iyong panaginip naman ay tinitingnan mo isa-isa ang mga larawan sa iyong album, ibig sabihin nito ay ginugunita mo ang mga masasayang karanasan sa piling ng iyong mga kaibigan o kamag-anak o dating minamahal. Number 5. Acrobat. Kung ikaw ay nanaginip na nag-aakrobat o nagsisirko, ito ay depende rin sa pangyayari ng nagsisirko. Ang kahulugan ng panaginip na ito ay nakadepende sa pangyayari ng nagsisirko. Kapag ang serkero ay nahulog sa iyong panaginip, ito ay nagbabadya ng pagkakaroon ng karibal sa iyong minamahal. Ito ay nagbabadya na magtatagumpay na masulot ito mula sa iyo. Pero kung hindi naman nahulog ang nagsisirko, ibig sabihin nito ay iyong karibal ay hindi magtatagumpay. Kung sa iyong panaginip ay ikaw ang nagsisirko, ibig sabihin nito ay tanda ito ng pagtatagumpay sa isang gawain. Number 4. Artista. Ang kahulugan ng pananaginip ng artista ay depende sa emosyon ng inaarte nito. Kapag ang inaarte nila sa isang eksena na iyong panaginip ay nasa eksena ng katatawanan, ang kahulugan nito ay pagbabadya ng pagbabago ng iyong kabuhayan na maaaring ito ay babagsak o lalong aangat. Kung ang estado ng iyong kabuhayan sa kasalukuyang sitwasyon ay pataas, kinakailangan mong mag-ingat at tuklasin kaagad ang dahilan ng iyong pagbagsak.
Pero kung ang iyong kabuhayan ay nasa estado ng pabagsak, ito ang tamang panahon para baguhin ang iyong stratehiya o pamamalakad ng iyong kabuhayan dahil hindi na ito epektibo. Number 3. Atis. Kung ang nananaginip ng atis ay hindi pa kinakasal, ito'y nangangahulugang mahihirapang makisama sa pamilya ng iyong makakatuluyan o mapapangasawa. Kung ang nananaginip ng atis ay may asawa na, ito'y nangangahulugang nahihirapan ka pa ring makisama sa pamilya ng iyong kinakasama magpahanggang ngayon. Kung sa iyong panaginip naman ay kinagat mo ang atis o kinain mo ang atis, ito'y nangangahulugan na mapapaaway ka o may makakaalitan ka sa isa sa pamilya ng iyong kasintahan o asawa. Number 2. Naghahanap ng pera. Ang panaginip na ito ay may positibong kahulugan dahil magkakaroon ka ng napakaraming swerte sa buhay at magtatagumpay ka daw sa lahat ng mga bagay na gusto mong gawin. Maaari kang magkaroon ng tagumpay sa iyong trabaho. Ito rin ang magdadala ng swerte sa iyong personal na buhay. Kung ikaw ay single pa, matatagpuan mo ang iyong soulmate o twin flame sa di inaasahang pagkakataon at lugar. Number 1. Pagbibilang ng pera. Ang panaginip na ito ay may negatibong kahulugan. Maaaring hindi mo mababayaran ang lahat ng iyong mga gastusin at dapat maging maingat sa paggastos at higpitan ang iyong gastusin sa mga pangunahing pangangailangan. Number 5. Hinahabol. Sa ganitong panaginip, karaniwang hinahabol ang nananaginip ng tao, hayop, mga kakaiba at nakakatakot na nilalang. Nagsisilbing wake-up call daw ang ganitong panaginip. Maaari daw kasing ikaw ay may isang bagay na hindi mo maamin sa iyong sarili. Ang mga elementong humahabol sa iyo gaya ng tao o hayop ay siyang nagre-representa ng mga bagay na hindi mo matanggap. At ang mga negatibong enerhiya at masasamang nilalang ay sumasalamin sa mga bagay o aral na dapat mong matutunan. Number 4. Nalulunod. Ang ganitong panaginip ay sumasalamin sa parte ng iyong buhay na iyong iniiwasan o hindi makasanayan. Minsan ito rin ay isang babala na may mangyayaring hindi maganda sa iyong buhay sa hinaharap. Number 3. Natrap. Kapag nanaginip ka na natrap ka sa isang lugar, ito ay maaaring ikabit sa iyong kasalukuyang sitwasyon o mga pangyayari na hindi mo nakasanayan o pakiramdam mo ay wala kang magawa kundi ang sundin ito. Wala kang choice kundi gawin at tanggapin. Dapat na matuto kang tumanggap ng mga possibilities at pagbabago. Pinapayuhan kang i-open up mo ito sa isang pinagkakatiwalaang tao o kapamilya. Number 2. Iniiwan ng minamahal o diborsyo. Ang panaginip na ito ay isang indikasyon na mayroon kang insecurities o may kinalaman sa inyong kasalukuyang estado ng relasyon ng iyong minamahal. Ito ay maaaring hindi ka kontento sa iyong partner o sa mga nangyayari sa inyong relasyon. Minsan, dapat daw na matutunan na huwag iasa ang kaligayahan sa iyong partner, kundi dapat kayo ay magbigayan. Dapat tanggapin ang ilang mga bagay-bagay sa inyong relasyon kung hindi man ito ayon sa iyong ninanais. Number 1. Nasugatan. Kung ganitong iyong panaginip, dapat bigyang pansin ang parte ng katawan na nasugatan o nasaktan, katulad na lamang ng ulo. Kapag ang ulo ang iyong napanaginipang nasaktan, kumakatawan ito sa iyong kabuuan. Ang mga kamay naman ay sumasalamin sa kung paano mo patakbuhin ang iyong buhay. Ang mga paa naman ay katumbas na kung ano ang sumusuporta sa iyo. Pinapayo na tanungin ang iyong sarili kung ikaw ba ay may napapabayaan sa iyong buhay. Tandaan, unahin mo ang iyong mga prioridad. Number 5. Nalalagas ang ngipin. Maraming tao na ang nananaginip tungkol dito. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa pagkakaroon ng problema sa pagpili ng bagay o desisyon. Pakiramdam mo ay nahihirapan kang makipagkomunikasyon sa mga tao tungkol sa iyong saloobin at hindi makapagsalita sa harap ng maraming tao. Ikaw din daw ay nagdududa sa kakayahang alagaan ang iyong sarili. Sa pamahiin naman ng mga Pilipino, ito daw ay isang babala na may papanaw na malapit sa iyo o isang kapamilya. Number 4. Nakahubad sa harap ng maraming tao.
Ang pananaginip na nakahubad sa harap ng publiko ngunit tila walang nakakapansin. Ibig sabihin nito ay ikaw ay may mababang pagtingin sa iyong sarili. Pakiramdam mo ikaw ay mahina sa paningin ng ibang tao. Kulang ka ng kumpiyansa sa iyong sarili. Ang ganitong panaginip ay common sa mga reserved na taong may mataas na pamantayan. Kinakailangan mo lamang mag-practice ng mga bagay na makakatulong na tumaas ang iyong self-confidence. Number 3. Naiwan ng sasakyan. Kadalasan itong napapanaginipan kapag ang tao ay may importanteng desisyon na gagawin dahil pakiramdam mo ay hindi ka pa handa o talagang hindi ka pa handa. Ang panaginip na ito ay isa ring indikasyon na ikaw ay may nakaligtaang gawin o napalagpas na oportunidad. Number 2. Dinalaw ng patay. Ang panaginip na ito ay hindi dapat katakutan gaya sa mga pamahiin. Pinapakita lamang ng ganitong panaginip ang konsepto ng pagmamahala na nagbibigkis sa mga tao, buhay man o namayapa na. Number 1. Natural na sakuna. Pananaginip ng bagyo, tsunami, tornado o lindol. Ang ganitong klaseng panaginip ay nagpapahiwatig lamang na may isang maladramang pagbabago sa iyong buhay na hindi bahagi ng mga bagay na nakasanayang gawain. Ibig sabihin nito ay dapat mong tanggapin ang mga malalaking pagbabagong maaaring maganap sa iyong buhay. Number 1. Pananaginip